Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang aming report. Ito ay ang Kabanata 18 na pinamagatang Mga Kadayaan. Narito ang aming mga talasalitaan. Una, ang kadayaan, ang panlilinlang o ang paggawa ng isang bagay na hindi naman totoo. Pangalawa, mapanuri, katangian ng isang tao na mapag-obserba at mahilig manghikayat. Pangatlo, kamangyan, isang sustansya na kapag sinunog ay naglalabas ng mabangong usok. Pang-apat, espinghe, isang nilalang sa mitolohiya na may katawang leon at ulo ng tao. At narito naman ang aming mga tauhan. Una, si Mr. Leeds. Siya ang Amerikanong magikero na nagtanghal sa Quiapo. Pangalawa, si Imutis. Siya ang mahiwagang ulong nagsasalita na galing daw sa Ehipto. Ang kanyang kwento ay ang pag-uusig ng refleksyon sa buhay ni Crisostomo Ibarra. Ang pang-apat, si Padre Salve. Ang kura na takot habang nakikinig sa kwento ni Imutis. Siya ang pangunahing target ng palabas dahil sa kanyang mga kasalanan nung nakaraan. Pang-apat, si Benzaib. Ang mamahayag na mapagmarunong. Siya ang pilit na naghahanap ng daya o salamin sa mesa upang mapatunayan na magic lamang ang lahat. Narito naman ang aming buod. Una, sa isang madilim na silid, ipinakita ni Ginoong Leeds ang isang kahon na may lamang abo. Sa isang salitang Derimoff, lumitaw ang isang ulo na nagpakilalang si Imutis. At isinalaysay ng ulo ang kanyang malungkot na nakaraan sa Ehipto. Isa siyang estudyanteng ipinahamak at pinatay dahil sa pakanan ng isang mayamang pari na nananais sa kanyang kasintahan. At habang nagsasalita ang ulo, nakatitig ito ng matalim kay Padre Salvi. Ang sunod naman ay ang sinabi ni Imutis ay eksaktong ginawa ni Padre Salve kang Crisostomo Ibarra, kagaya ng sinabi ni Melan kanina. Sa sobrang takot at konsensya ni Padre Salve ay nahimatay siya sa harap ng maraming tao. Kinabukasan ay pinahanap si Mr. Leeds ng mga tao, ngunit hindi na nila makita si Mr. Leeds dahil lumipad na siya sa Hong Kong. Kaya siya hinanap ng mga tao dahil gusto nilang patunayan na magic lamang ang kanyang ginawa at hindi totoo. Narito naman ang aming kahulugan, isyu, aral at simbolo. Una, ang simbolo ng ulong nagsasalita na si Imutis. Si Imutis ay ang sumasagisag sa mga biktima ng kawalan ng katarungan. Pangalawa, ang salitang Derimoff. Ang salitang ito ay ang binaliktad na salitang freedom o kalayaan. Ipinapakita nito ang tanging paraan upang lumabas ang katotohanan at hustisya ay sa pamamagitan ng tunay na kalayaan mula sa panunupil. Ikatlo, ang isyu ng pag-aabuso sa relihiyon. Ito ay ang tumutukoy sa mga praile na gaya ni Padre Salvi na ginagamit ang kanilang posisyon sa simbahan upang makakuha ng kahit anumang gusto nila. Pang-apat, ang papel ni Benzaib. Si Benzaib ay isang taong akala mo'y matalino at reporter. Ngunit isa rin siyang uto-utong naniniwala sa mga kasamaan ng mga politiko. Pang-lima ay huwag magbulag-bulagan sa katiwalain. Pinapakita rito sa aming kabanata na kung alam mong mali ay dapat kang magsalita at huwag kang manahimik dahil ang pananahimik ay para mo ring kinampihan ang mali. At ang panghuli ay ang walang takas na konsensya. Kagaya sa nangyari kay Padre Salve ay nahimatay siya dahil sa kanyang konsensya at takot. So, pinapakita ron na hindi natin matakasan ang ating konsensya at dala-dala natin to. At muli, kami at tagapaglahad ng Kabanata 18 na pinamagatang ang mga kadayaan. Ako si Micaela Angela Milan. Ako si Galiato Noreen KP, nagmula sa Grade 10, St. Michael. Maraming salamat sa panonood.